So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto, meron pong tirada. Abay, maganda po itong banat ni President Bongbong Marcos patungkol nga po dito sa war on drugs ni former President Duterte na sobrang mali po talaga yung implementation. Alam niyo, sa totoo lang mga minamahal, maganda naman sana yung war on drugs kung ito ay nai-implement ng maayos. Maganda yung tungkulin, yung layunin, yung substantial, maganda po yung war on drugs, sa totoo lang. Kung ang kaakibat nito ay talagang may responsibilidad. Hindi yung magwa-war on drugs ka tapos ang solusyon lahat patayan. Kahit inosente, nadadamay, hindi po tama yung ganun. At sa lahat ng problema, hindi rin po pwedeng maging solusyon ang patayan. Kunyari, kino-call out ka ng COA dahil sa corruption mo di umano. Hindi rin tama, mga minamahal, na ang COA ay tatakutin mo. Yung COA ay tatakutin mo na isa-salvage mo, ganyan-ganyan. Hindi sa lahat ng bagay ang solusyon ay patayan. Alright, so ngayon, merong patama, mga minamahal, si President Bongbong Marcos. Ang sabi niya, wala po dito sa amin ang naniniwala na ang paglaban sa krimen, ang paglaban sa droga ay kailangang pumatay ng libu-libong Pilipino. Hindi po ganoon ang tamang paraan upang pagandahin ang kapayapaan. Exactly. Totoo. Hindi mo kailangang pumatay para maging mapayapa ang mundo. Ang kailangan mo lang, ordinansa. Magandang pamamalakad. Pwede mong takutin pero wag mong patayin. Kunyari, may nag-a-addict. Hindi lang naman natin sure kung may pinagdadaanan, kapos sa kakulangan sa pera, walang choice. Yung mga taong yan, pwedeng bigyan ng tsansa. 'Di ba? I-rehab. Pag hindi nagbago, then saka mo na bigyan talaga ng parusang literal na parusa. Kasi may mga times na may mga tao na gumagamit because tingnan ninyo, high na high, ang iba naman curious, ganyan. 'Di ba? Madaming ganong kwento at madaming kwento din na from gumagamit na nagbago. 'Di ba? So bakit hindi bigyan ng chance? Magpatayo ng napakadaming rehabilitation center. 'Di ba? Kaysa patayin at madamay pa yung ibang inosenteng buhay, ibang inosenteng tao. Alright, sabi pa dito, hindi po ganoon ang tamang pamamaraan upang pagandahin ang kapayapaan, upang malabanan ng krimen, upang pabagsakin ang mga drug lord, hindi po pumatay ng Pilipino. Exactly. 'Di ba? Ang kitilin diyan, yung pinakapuno. Sa panahon ba ni former President Duterte, may pinakapuno ba na nahuli? Kasi sa aking pagkakaalam, mga minamahal, si Dilima ang naging punterya ng war on drugs ni former President Duterte na sinasabing siya daw po ay di umano'y high-profile person. So dahil si Dilima ay tinagurian nilang high-profile person, tapos ang nangyari, acquitted naman pala. So na-debunk yung kanilang mga pinagsasabing chismis dito nga po kay Dilima. So sa madaling sabi, naging biktima itong si Dilima ng kanilang pekeng war on drugs. Sabi pa dito, ang tamang paraan ay tiyakin na para matiyak natin ang kapayapaan ay bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga kapulisan. Turuan ng tamang asal ang mga kapulisan, huwag turuan na palakihin ng ulo, huwag abusuhin ng kapangyarihan, turuan ng tamang pamamalakad ng ordinansa. 'Di ba? Bigyan po natin ng magandang suporta ang ating local government. Peace and order sa bawat baryo, bawat komunidad. Turuan ng peace and order, 'di ba? Kunyari, ano bang problema dito? Kung ang mga taong to ay medyo alanganin, turuan ng magandang desisyon sa buhay, bigyan ng trabaho, bigyan ng libangan, 'di ba? Oh, kung ano yung mga hinaing ng mga taong yan, pagbigyan. 'Di ba kung para naman sa ikabubuti, hindi yung puro solusyon patayan. So, hindi tama yung ginawa ni former President Duterte. And now, I think, deserve niya naman, mga minamahal,
yung kalagayan niya ngayon dyan sa International Criminal Court. Deserve na deserve niya. Dahil unang-una, pumatay siya ng libu-libong mga inosenteng Pilipino. Which is, ang akala mo, parang baboy lang no? Hindi pwede yung gano'n. Ang tingin mo sa mga Pilipino ay parang pawang baboy lamang. 'Di ba? Lahat ng tao may buhay at lahat ng tao may misyon. 'Di ba? Pero hindi din natin sinasabi na de porket hindi natin sinusuportahan yung extrajudicial killings ni former President Duterte, hindi ibig sabihin nun ay sumusuporta tayo sa adik. Mali din po ang ginagawa ng adik. Lalo na yung pagpatay din po sa mga pamilyang inosente. Mali din po yun. Pero mali din po mga minamahal yung ginagawa ng mga kapulisan. Ano ba yung ginagawa ng mga kapulisan? Na pumapatay para lamang sa reward money. Tinuruan ni Duterte na maging kriminal ang kanyang mga pulis nung kanyang termino, na dapat ay ngayon ay kanyang panagutan. So nagigets ninyo mga minamahal, lahat naman po may solusyon. Lahat ng bagay may solusyon kung bibigyan lang ito ng tamang paraan, tamang pamamalakad. Kasi hindi sa lahat ng bagay, puro patayan yung magiging solusyon dyan. Hindi po tama yun. 'Di ba? And nagigets ko yung pamamalakad ng ating presidente. Kasi katunayan niya, mga minamahal, kung ikukumpara natin yung mga nahuling droga sa panahon ni FPRRD at sa panahon ni PBBM, mas madami ang nahuling droga ngayon pero lessen po yung mga namatay. Kaya naman pala 'Di ba? Bakit hindi ginawa ng dating administrasyon? 'Di ba? Nagigets ninyo? Noon din naman may mga nakikita tayong mga nagvi-video na nag-aadik-adik. Ngayon lang naging issue to dahil ang tingin nila sa presidente walang pangil. 'Di ba kasi puro hatred na lang yung nasa puso ng mga didilis. Inintindi din naman sana nila yung batas. Hindi yung puro lang salita, puro lang kuda, yung nagpapaka-diehard sila, to the point na kahit mali, hindi na nila nakikita. Yung pagkakamali ni former President Duterte para sa kanila ay tama pa din. 'Di ba? Nakakalungkot isipin mga minamahal, sobrang diehard nila. Alright. So, ito, patama to ni PBBM kay former President Duterte na swak naman. Wala mang pinangalanan, pero yung mensahe ay talagang patungkol ito sa pamamalakad ni former President Duterte na sobrang palpak. 'Di ba? So, saludo po sa administrasyon ngayon, especially kay PBBM, sa kanyang matagumpay na pakikipaglaban kontra sa illegal na droga nang wala pong nadadamay na mga mamamayang Pilipinong inosente. So, yun lamang po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat. Ingat mga kababayan.